Bumagsak ang lahat ng kabuhayan ko at nauwi ako sa pagiging palaboy, kaya't nagmakaawa ako sa aking mga anak para sa isang masisilungan. Ang panganay kong anak na mayaman ay marahas na isinara ang pinto sa mismong harapan ko. Ang pangalawa kong anak na isang doktora ay tinanggap lang ako ng ilang minuto saka ako pinaalis na may abot na 500 piso. Tanging ang bunso kong anak, isang simpleng construction worker na namumuhay ng payak, ang kumupkop sa akin. At handa pa sanang ibenta ang kanilang singsing sa kasal para lang mapakain ako. Kinabukasan, isang di inaasahang pangyayari ang yumanig sa lahat at nagdulot ng matinding pagsisisi sa dalawa kong suwail na anak. Bago ako magsimula, huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe. Sundan ninyo ang aking kuwento hanggang sa huli at mag-iwan ng komento kung taga saan kayo nanonood upang malaman ko kung gaano nakalayo ang narating ng aking salaysay. Pumatak-patak na lamang ang ulan nang maupo ako sa madilim na pasilyo ng isang saradong tindahan. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa luma kong jacket. Kandong ko ang isang itim na supot na naglalaman ng ilang damit at isang manipis na kumot. Sa tabi ko, isang maliit na maleta na sira ang gulong. Ang buong buhay ko ngayon ay kasya na sa 2 lalagayang iyon. Sa kabilang kalsada, isang malaking billboard ang maliwanag na nagniningning. Nakapaskil doon ang mukha ng isang lalaking naka-Amerikana. Nakangiti ng may tiwala sa sarili, na may nakasulat na Roman De La Cruz, De La Cruz Realty and Restaurants, ang pinagkakatiwalaan ng pamilyang Pilipino. Ang mga taong dumaraan ay marahil isang matagumpay na negosyante lamang ang nakikita. Ang nakikita ko ay ang batang dati kong pinaliliguan sa makipot naming banyo, ang batang niyayakap ko kapag nilalagnat. Ang panganay kong anak, si Roman De La Cruz. May ilang sasakyang huminto sa ilaw trapiko. May mga pasaherong sumulyap sa akin at nagmamadaling ibinaling ang tingin sa iba. Sa kanilang mga mata, ako ay isang matandang pulubi na naghihintay ng limos. Hindi nila alam na ako ay ina ng 3 anak, si Roman, si Marisa at si Rico. Hindi nila alam na dati akong may sariling bahay, maliit man at simple. Tinitigan ko ang aking mga kamay na kulubot na. Ang mga kamay na ito ay dating malakas, kayang-kayang kumalong ng mga anak, magbuhat ng sakong bigas at maghalo ng ulam sa kaldero. Naaalala ko pa ang araw na unang hinawakan namin ng aking asawa ang susi ng bahay na iyon. Sariwa pa ang pintura sa dingding at walang laman ang sahig. Ngunit kami ay tumawa na parang mga bata. Lydia, simula ngayon, may sarili na tayong tahanan, sabi ng aking asawa. Sa harap ng bahay, nagtanim kami ng isang maliit na puno ng mangga. Noon, si Roman ay nasa elementarya, si Marisa ay nasa kindergarten, at si Rico ay madalas ko pang kargahin. Tuwing umaga, maingay ang aming tahanan. Si Roman ay tumatakbo at hinahanap ang kanyang medyas. Si Marisa ay umiiyak dahil sa ayos ng kanyang buhok. Si Rico ay sumusugod sa kusina para sa pandesal. Sumisigaw ako para sabihing mag-agahan na sila. Ang aking asawa naman ay nag-aayos ng aming maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Nakakapagod pero puno ang puso ko. Hindi kami mayaman pero may pag-asa. Nagbukas ang aking asawa ng sari-sari store na may kasamang mga gamit sa construction. Sa umaga, naglilingkod siya sa mga mamimili. Sa gabi, binibilang namin ang mga barya sa aming mesa sa kusina. Madalas niyang sabihin, si Roman, magiging malaking tao yan. Si Marisa, magiging doktora. Si Rico, ang mahalaga, maging mabuting tao. Noong mga panahong iyon, akala ko ay may sapat kaming panahon para unti-unting tuparin ang lahat. Nang matanggap si Roman sa kolehiyo sa Maynila, ipinagbili namin ang aming minanang lupa sa probinsya para sa kanyang matrikula. Ito ang puhunan ni Roman, sabi ng aking asawa. Kailangan niyang magkaroon ng mas magandang pagkakataon kaysa sa atin. Nangako si Roman na magtatagumpay siya at iaahon ang pamilya. Makalipas ang ilang taon, nais ni Marisa na magpatuloy bilang espesyalista. 1 beses na lang po. Sabi niya. Kapag naging espesyalista na po ako, mas magiging madali ang lahat. Muli kaming naghigpit ng sinturon. Nagdagdag ng trabaho ang aking asawa. Nagdagdag ako ng mga order ng kakanin.
Tanging si Rico ang hindi kailanman humingi ng kung ano-ano. Pagkatapos ng high school, pinili niyang magtrabaho agad. Minsan sa tindahan, minsan bilang construction worker, minsan tumutulong sa kapitbahay na mag-ayos ng sirang bubong. Lihim akong nakakaramdam ng pagkakasala na para bang lahat ng aming pera at dasal ay ibinuhos namin kina Roman at Marisa habang si Rico ay nakatayo sa likuran, nakangiti at tinatanggap ang anumang matira. Nagbago ang lahat nang magkasakit ang aking asawa. Nagsimula sa ordinaryong ubo, pagkatapos ay mabilis na pagkapagod hanggang sa hindi na makabangon. Sabi sa ospital, may problema ang kanyang baga at puso. Ang aming ipon ay isa-isang naubos. Nagpatong-patong ang mga reseta ng gamot. Si Marisa ay doktora na noon. Ngunit sabi niya, "Hindi ko po ito espesyalidad, ma. Pero tutulong po ako sa papeles. Kami pa rin ang kailangang magbayad." Sa huling gabi ng aking asawa, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. "Alagaan mo ang mga bata," pabulong niyang sabi, lalo na si Rico. Siya ang pinakamabait, pero siya rin ang pinakamadaling masaktan. Pagkatapos noon, huminto ang kanyang paghinga. Mula nang siya'y pumanaw, naging mas malungkot ang bahay. Dumalang ang mga bumibili sa tindahan. Nagsimulang lumitaw ang mga utang. Si Roman ay dumalang nang umuwi, laging abala sa mga proyekto at pulong. Si Marisa ay nalunod sa kanyang mga duty sa ospital. Dumarating pa rin sila paminsan-minsan, may dalang prutas at kaunting pera, ngunit agad ding umaalis. "Pasensya na, ma. Hindi pa po makadalaw ng madalas. Iyon ang palagi nilang dahilan. Si Rico lang ang madalas dumating. Inaayos ang anumang sira. Tinitiyak na kumakain ako at dinadala ako sa health center kapag nahihilo. Humihip ang hangin ng gabi, nagpagalaw sa supot na nasa aking kandungan. Sa loob ng isang maliit na bag sa ilalim niyon ay may ilang sulat mula sa bangko mga babala. At ang huling sulat, isang kautusan na lisanin ang bahay. Dumating ang mga kinatawan ngayong araw. Pinapirma ako sa ilang dokumento at binigyan ng maikling oras para mag-empake. Kinuha ang susi ng bahay. Ang bakuran kung saan itinanim namin ang mangga ay pag-aari na ng iba. Napigil ko ang aking hininga nang humakbang ako palabas ng tarangkahan sa huling pagkakataon, ngunit wala akong pagpipilian. Ang mga naipong utang at tumatakbong interes ay dahan-dahan akong nilamon hanggang sa maubos. Ang nadala ko lang ay mga damit na kailangan, ilang lumang litrato at kaunting pinggan. Huli akong dumaan sa inuupahang bahay ni Rico. Masikip doon, mamasa-masa ang mga dingding. Ngunit ang mukha ni Rico ay mas malungkot pa kaysa sa akin. Pinilit niya akong kumain ng kanin at pritong isda. "Pasensya na po, ma," sabi niya habang nakatingin sa sahig. "Hindi pa po makakabili si Rico ng bahay. Hindi pa po matutubos yung bahay na kinuha." Hinaplos ko ang kanyang braso. "Sapat ka na, Rico," sagot ko. Ngunit pareho naming alam na iyon ay pampalubag loob lamang. Ngayon, narito ako, sa bangketa. Nakatitig sa billboard na may mukha ni Roman na nakangiti ng malapad, kumalam ang aking tiyan. Sa bulsa ng aking jacket, mabigat ang pakiramdam ng luma kong telepono. Kinabukasan, kailangan kong magpasya kung kaninong pinto ako kakatok. Ilang araw bago ako mapaupo sa bangketang iyon, dahan-dahan nang gumuho ang buhay ko. Paulit-ulit na dumating ang sulat mula sa bangko. Sa una, inilalagay ko lang sa mesa, kasama ng mga polyeto at bayarin sa kuryente. Sa katagalan, ang mga sobre ay may pulang guhit na, at mas matigas na ang mga salita, "Huling babala." Isang umaga, pumunta ako sa bangko, dala ang aking bag, at lahat ng lakas ng loob na natitira. Ang sahig na marmol ng bangko ay madulas sa aking mga paa, nasanay na sa sahig ng sarili kong bahay. Ang mga tao ay maayos na nakaupo sa mga upuan. Ang amoy ng kanilang pabango ay humahalo sa tunog ng mga numerong tinatawag. Nang ako na ang tinawag, umupo ako sa harap ng isang binatang naka-Amerikana. Makintab ang mga butones ng kanyang damit. Nabasa ko ang kanyang pangalan sa isang maliit na plaka sa kanyang mesa, ngunit ngayon ay nakalimutan ko na. Ang naaalala ko lang ay ang kanyang walang emosyong boses. "Ginang Lydia Santos, nakapagpadala na po kami ng ilang sulat. Ang utang ninyo ay matagal nang lampas sa takdang araw ng pagbabayad.
Tumatakbo na po ang interes. Hindi na ba pwedeng hulugan pa, iho? Nanginginig ang boses ko. Iyon lang ang nag-iisa naming bahay. Patay na ang asawa ko. Maliit lang ang kita ko sa tindahan. May tinipa siya sa computer at huminga ng malalim. Masyado na pong malaki ang halaga, ginang. Kailangan pong i-auction ang bahay. Ang kikitain sa auction ay ibabawas sa utang. Kung may matira, tatawagan po namin kayo, sabi niya, na para bang iyon ay magandang balita. Hinawakan ko ang laylayan ng aking damit. Pinipigilan ang sarili na maiyak. May trabaho ang mga anak ko, iho. Ang panganay ko may negosyo. Ang pangalawa, doktora. Hindi ba pwedeng bigyan niyo pa ako ng panahon? Kakausapin ko muna sila. Kausapin niyo po sila, ginang. Pero tuloy pa rin po ang proseso. Desisyon na po ito ng opisina. Paglabas ko ng bangko, nanghina ang aking mga tuhod. Sa hintayan ng bus, matagal akong nakaupo habang hawak ang telepono. Sa listahan ng mga contact, nakahilera ang mga pangalan ng aking mga anak, Roman, Marisa, Rico. Huminto ang aking daliri sa pangalan ni Roman. Pinindot ko ito. Hello, ma? Nagmamadali ang boses ni Roman. Sa likuran niya, tila may ingay ng maraming tao. Roman, galing ako sa bangko. Ang bahay natin. Yung bahay na tinitirhan mo dati, ia-auction na. Yung utang ng papa mo dati, malaki na ang interes. Mama, teka lang po ha. May importante po akong meeting. Mamaya na po natin pag-usapan. Yung pera ko po kasi, umiikot pa lahat sa negosyo. Hindi madaling maglabas. Tumawa siya ng bahagya, ngunit halatang naiinip. Basta, huwag po muna kayong magpanik. Pero sabi sa sulat, sa susunod na linggo, kailangan ng lisanin ng bahay. Anak, ma, magmi-meeting na po ako. Tatawagan ko na lang po kayo. Naputol ang tawag. May pumasok na text ilang minuto ang lumipas. Pasensya na po, ma. Susubukan ko pong gawan ng paraan. Iyon lang. Pagkatapos noon, nanahimik ang telepono ko. Humugot ako ng malalim na hininga at binuksan ang contact ni Marisa. Yes, ma? Pagod ang boses ni Marisa. Nasa ospital po ako. Naka-duty. Marisa, kukunin na ng bangko ang bahay. Huling babala na yung mga sulat. Natatakot ako na kailangan ko nang umalis sa susunod na linggo. Naku, ma. Bumuntong hininga si Marisa. Marami rin po akong hinuhulugan. Kotse, bahay, mga gamit sa klinika, tuition ni Vivian. Pwede naman po kayong humingi ng tulong sa gobyerno. Sa mga home for the aged. Marami pong programa ngayon. Ayokong pumunta sa home for the aged. Mahina kong sabi. Kailangan ko lang ng tulong. Kahit kaunti. Ma, wag naman po kayong ganyan, putol ni Marisa. Pasensya na po sa sasabihin ko. Pero ako rin po, nagsikap mag-isa. Ibenta nyo na lang po yung bahay. Bayaran ang utang. Yung matitira, gamitin nyo po sa buhay. Hindi po pwedeng palagi na lang kaming hihilahin pababa pagdating sa pera. Sa dulo ng kanyang sinabi, ang kanyang boses ay parang isang doktor na nagagalit sa isang pasaway na pasyente. Kailangan ko na pong mag-rounds, ma. Tatawagan ko na lang po kayo ulit. Hindi na siya tumawag muli. Dumating ang araw ng pagpapaalis sa bahay nang mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Kinaumagahan, 2 kinatawan ng bangko ang dumating na may dalang mga papeles at isang tsuper ng truck. Sa bakuran, ang puno ng mangga na itinanim namin ay mataas na at malago ang mga dahon. Tumayo ako saglit sa ilalim nito bago pumasok. Ginang, pakiimpake na po ng mga gamit na dadalhin ninyo, sabi ng isa sa kanila. Magalang, ngunit matigas ang kanyang boses. Ilang oras lang po ang maibibigay namin sa inyo. Hindi ako nag-iisa. Dumating si Rico mula pa madaling araw kasama ang kanyang asawa, si Ana. Balisa ang kanilang mga mukha. Ma, ang importante, dalhin niyo po ang mga damit ninyo, dokumento at mga litrato, sabi ni Rico. Ang mga gamit, pwede na pong mamaya kung papayagan pa. Mabilis kaming kumilos. Binalot ni Ana ang mga plato at baso sa dyaryo. Binuhat ni Rico ang manipis na kutson at isang maliit na plastik na aparador. Ang malaking aparador na gawa sa kahoy, na pamana ng aking yumaong asawa, ay nakatayo sa isang sulok ng silid. Mabigat at mahirap igalaw. Dahil sa kakulangan ng oras at pagod, napagpasyahan naming iwanan ito.
Paano po ito, kuya? Tanong ni Ana. Tinuturo ang aparador. Iwan na lang muna, sobrang bigat. Hayaan na lang natin yung mga taga-bangko ang mag-asikaso. Sagot ni Rico habang pinupunasan ang pawis. Tinitigan ko sandali ang aparador. Sa ibabaw nito, naroon ang aming kupas na litrato sa kasal. Kinuha ko ito at inilagay sa aking bag. Ang aparador mismo ay naiwan naming nakasandal sa dingding. Sa sala, nagsimulang magdikit ng mga papel ang mga kinatawan. Notice of confiscation. Pinigilan ko ang aking mga luha nang ibigay ko ang susi ng bahay. Pasensya na po, ginang, mahinang sabi ng isa sa kanila. Patakaran po, tumangulang ako. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nakatayo sa harap ng kani-kanilang bahay, sumisilip mula sa likod ng kanilang mga kurtina. May lumapit at tinapik ang aking balikat, nagsasabing magpakatatag. Mayroon ding nagbubulungan lang. Isinakay ni Rico ang aking maleta sa likod ng kanyang motor. Ang kanilang inuupahang bahay ay mas maliit kaysa dito, ngunit wala na akong ibang mapupuntahan ng gabing iyon. Habang nasa biyahe, mahigpit kong niyakap ang aking bag. Hinampas ng mainit na hangin ang aking mukha, ngunit sa loob ko, ako ay nanlalamig. Ang bahay na itinayo namin mula sa pawis at dasal ay nawala sa isang araw. Ang aking asawa ay wala na. Ang aming bahay ay kinuha na. At ang dalawa kong pinakamatagumpay na anak ay mayroon lamang oras para sa mabilis na mga salita sa telepono. Nang gabi, sa masikip na inuupahang bahay ni Rico, nakahiga ako sa isang manipis na kutsyon. Sa tabi ko, magkatabing natutulog sina Ana at ang kanilang anak na si Daniel. Si Rico ay nakaupo pa sa sahig, tinititigan ang mga bayarin sa kuryente at tubig. Ma, mahina niyang sabi. Napansin na hindi pa ako tulog. Magsisikip po lalo dito kung matagal kayong titira. Masaya po ako nakasama namin kayo, pero humina ang kanyang boses. Natatakot po ako na baka hindi ko maibigay ang nararapat sa inyo. Tumingin ako sa kisame na natutuklap na ang pintura. Sobra-sobra na ang ginawa mo, Rico. Umiling siya. Mas may kakayahan po si Kuya Roman at si Ate Marisa. Siguro po, subukan niyo muna sa kanila pansamantala. Para po makatulog kayo ng maayos. At para po makahanap ako ng dagdag na trabaho. Mag-iipon po ako. Tapos, pag may biyaya, hahanap po tayo ng disenteng bahay para sa inyo. Ang kanyang mga salita ay parang sumaksak sa aking dibdib. Ang pinakamahirap kong anak ang siya pang nagsasabi sa akin na pumunta sa kanyang mga kapatid para sa aking kapakanan. Hindi ako agad sumagot ng gabing iyon, ngunit kinaumagahan, nang marinig ko ang tilaok ng manok ng kapitbahay at pumasok ang sinag ng araw sa siwang ng bintana, alam ko na ang dapat kong gawin. Kakatok ako sa mga pintuan ng mga anak na pinalaki ko gamit ang buong buhay ko. Magmamakaawa ako, hindi para sa yaman, kundi para sa isang maliit na sulok kung saan mailalatag ko ang aking lumang kutsyon at pagod na katawan. Kinaumagahan, nagising ako bago pa man ang tawag sa pagdarasal. Sa inuupahang bahay ni Rico, nakaupo na ako sa dulo ng kutsyon, suot ang pinakamaayos kong damit. Ang maliit kong bag na may lamang damit at gamot ay handa na sa sahig. Naghanda si Ana ng tsaa sa kusina. Ma, tuloy po ba kayo kina Kuya Roman at Ate Marisa? Tanong niya. Tumango ako. Susubukan ko muna. Ayoko nang makadagdag pa sa hirap ninyo. Lumabas si Rico mula sa banyo. Ihahatid ko po kayo, Ma. Wala pa pong trabaho ngayon. Ilang sandali, nasa ibabaw na kami ng kanyang lumang motor. Dinaanan namin ang mga makikipot na eskinita patungo sa malaking kalsada. Hinawakan ko ang dulo ng aking jacket habang tinititigan ang pangalan ni Roman de la Cruz sa mga billboard na aming nadadaanan. Ang subdivision ni Roman ay binabantayan ng mga guwardiya, may matataas na bakod at maayos na nakahanay ang mga bahay. Ang motor ni Rico ay tila hindi bagay doon. Matapos ang isang mabilis na tawag, pinapasok kami ng guwardiya. Malaki ang bahay ni Roman, puti ang pintura at may dalawang makintab na sasakyan sa garahe. Pinatay ni Rico ang motor. Ma, dito na lang po ako maghihintay, sabi niya. Naglakad ako patungo sa pinto. Sa unang katok ko pa lang, bumukas ito. Lumabas si Cynthia, asawa ni Roman,
na nakasuot ng malinis na duster. Ay, si Mama pala, gulat niyang sabi. Magandang umaga, nandyan ba si Roman? Tanong ko. Mula sa loob, narinig ko ang boses ni Roman. Sino yan, mahal? Lumitaw siya, maayos ang suklay ng buhok. Nang makita niya ako, natigilan siya sandali at ngumiti ng pilit. Ma, bakit po hindi kayo nagsabi na darating? Sumulyap siya sa kalsada. Wala na akong bahay, anak, mahina kong sabi. Kinuha na ng bangko. Nakikituloy ako ngayon sa inuupahang bahay ni Rico. Masikip doon. Itatanong ko lang sana, kung pwede akong tumira muna dito kahit pansamantala. Pwede akong tumulong sa gawaing bahay. Wala akong hihingiin. Bumuntong hininga si Cynthia. Roman, madalas dumating ang mga bisita ko para sa arisan. Kung dito titira si Mama, mahirap magpaliwanag sa mga tao. Kinamot ni Roman ang kanyang ulo. Hindi naman po sa ganon, Ma. Puno na po ang mga kwarto dito. Kailangan ni Kevin at Luna ng sarili nilang espasyo. Dito na rin po ang opisina ko. Kung dito kayo titira, ano na lang ang iisipin ng mga tao? Isang matagumpay na negosyante. Tapos ang nanay niya nakikitira lang. Masisira po ang pangalan ko. Kahit isang manipis na kutsyon lang. Anak, kahit sa sulok lang. Sabi ko, wag po kayong magsalita ng ganyan. Umiwas siya. Tutulungan ko na lang po kayo sa ibang paraan. Pwede kong tulungan si Rico sa upa o ihanap kayo ng kwartong marerentahan. Pero ang tumira dito, mahirap po. Marami akong bisita. Magugulo ang mga usapang trabaho. Mabilis na tumango si Cynthia. Opo, Ma. Mas magiging komportable po siguro kayo sa ibang lugar. Magulo at maingay po dito. Kaya hindi ako pwedeng tumira dito? Pagtiyak ko. Huminga ng malalim si Roman. Sa ngayon po, hindi pa pwede. Ma, pasensya na po. Pag-iisipan ko po ulit. May appointment po kasi ako ngayon. Lumingon siya kay Cynthia. Pakisuyo, ihatid mo si Mama sa labas. Iniharang ni Cynthia ang kanyang katawan sa siwang ng pinto. Halika na po, Ma. Doon na lang po tayo sa labas. Huwag po dito sa tapat ng pinto. Baka makita tayo ng kapitbahay. Bago pa ako makapagsalita, hinila ang malaking pinto mula sa loob. Isang malakas na blag ang narinig ko nang sumara ito sa mismong harapan ko. Ilang segundo akong nakatayo lang. Sa likod ng kahoy na iyon, naroon ang anak na dati kong niyayakap. Ngayon, mas takot siya sa sasabihin ng ibang tao kaysa sa tingin ko. Bumaba ako mula sa terasa. Nakatayo na si Rico sa tabi ng motor. Kumusta po, Ma? Mahina niyang tanong. Umiling ako. Tara na sa bahay ni Marisa. May bakal na tarangkahan din ang bahay ni Marisa at maayos ang mga halaman. Pinindot ko ang doorbell. Hindi nagtagal, lumabas si Marisa, suot ang kanyang uniforme bilang doktor at may dalang bag. Ma, bakit po biglaan? Mabilis niya akong tiningnan. Naupo ako sa silya sa terasa. Bahagya lang niyang binuksan ang pinto. Kinuha na ang bahay ko. Anak, nakituloy ako pansamantala sa bahay ni Rico pero masikip doon. Itatanong ko lang sana, pwede ba akong tumira muna dito? Pwede akong tumulong magbantay ng bahay. Hindi ako magiging pabigat. Tumingin si Marisa sa kanyang relo. Naku, Ma, nagmamadali po ako. Puno ang schedule ko. Kung dito po kayo titira, kailangan ko pa kayong isipin. Puno na rin po ang mga kwarto. Kailangan ni Vivian ng lugar para mag-aral. Madalas po akong naka-duty sa gabi. Kung magkasakit kayo dito, lalo lang akong mamong problema. Pero wala na akong ibang matutuluyan. Mahina ang boses ko. Bumuntong hininga siya at kinuha ang kanyang pitaka. Kumuha siya ng isang 500 pisong papel. Heto po, Ma, para sa pamasahe at pagkain. Marami pong tulong sa barangay. Magaganda na rin po ang mga home for the aged ngayon. Doon po kayo maghanap. Huwag po kayong laging umasa sa anak. May sarili rin po kaming buhay. Tinitigan ko ang pera 500. Ang halagang madalas kong ipadala sa kanya noong nag-aaral pa siya. Noong kami ng kanyang yumaong ama ay nagtitipid hanggang sa halos maubos na ang aming bigas. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ito. Kaya, hindi ako pwedeng tumira dito? Hindi naman po sa hindi pwede, Ma. Pero talagang hindi ko po kaya. Mabilis niyang sagot.
Kailangan ko na pong umalis. Pasensya na po. Lumingon siya sa loob. Vivian, huwag kang magbubukas ng pinto kung hindi mo kilala. Sigaw niya. Parang piniga ang dibdib ko. Sa wakas, kabilang na pala ako sa kategorya ng hindi kilala sa bahay ng sarili kong anak. Inihatid ako ni Marisa hanggang sa tarangkahan at isinara ito na may kasamang click. Pagkatapos ay umalis siya. Iniwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada na may hawak na isang pirasong papel na pera. Bumalik ako sa motor ni Rico. Tinitigan niya ako sandali. Uwi na tayo, Rico, sabi ko. Pinipigilan ang pagbasag ng aking boses. Sa inuupahan? Tanong niya. Tumango ako. Oo, mukhang iyon na lang ang tahanan natin ngayon. Sa ibabaw ng motor, hinampas ng hangin ng hapon ang aking mukha. 2 malalaking pinto ang nagsara para sa akin ngayong araw. Sa dulo ng paglalakbay na ito, isang sira-sirang pintong kahoy sa isang makipot na eskinita ang naghihintay. Ngunit doon, may isang lugar pa rin na tumatawag sa akin bilang ina nang walang anumang kondisyon. Mula sa araw na tinanggihan ako sa harap ng pinto ng 2 kong anak, nag-iba ang pakiramdam ng mga araw sa inuupahang bahay ni Rico. Ang sakit sa aking mga binti at balakang ay kaya kong tiisin. Ang hirap dalhin ay ang bigat sa aking dibdib. Maliit ang bahay, isang kutson ang nakasandal sa dingding, isang plastik na aparador sa sulok, at isang lumang electric fan sa mesa. Sa gabi, nagsisiksikan kami sa pagtulog. Ako sa gilid malapit sa dingding, si Ana sa gitna, at si Daniel sa kabilang dulo. Si Rico ay nasa banig sa sahig. Sa umaga, umaalis si Rico para magtrabaho bilang construction worker. Minsan may proyekto, minsan wala. Kung mayroon, umuuwi siya sa hapon na puno ng semento ang damit. Kung wala, umuuwi siya bago magtanghali na may malungkot na mukha. Isang tanghali, habang nagtutupi ako ng damit, binibilang ni Ana ang mga barya sa mesa. Para sa bigas to ng 2 araw, sabi niya. Pero 2 buwan nang hindi bayad ang kuryente. Mahal. Lumingon siya kay Rico na kararating lang. Huminga ng malalim si Rico. Nagtanong ako sa foreman. Matatapos na yung malaking proyekto sa susunod na linggo. Pagkatapos noon, hindi pa alam. Nagkunwari akong abala sa damit. Pero ang totoo, naninikip ang dibdib ko. Nawala ang bahay ko at ngayon, ang bunso kong anak ay lalo pang namomroblema dahil sa akin. Sa sulok, nakabukas ang isang maliit na telebisyon. Balita sa tanghali, kilalang may-ari ng restaurant na si Roman de la Cruz, nagbukas ng bagong branch sa sentro ng lungsod. Masigla ang boses ng tagapagbalita. Sa screen, lumitaw si Roman, ang panganay ko, suot ang isang asul na Amerikana. Nakangiti siya ng malapad, nakatayo sa harap ng isang laso na gugupitin. Sa tabi niya, si Cynthia ay nakasuot ng magandang bestida. Kasama rin sa litrato sina Kevin at Luna. Sa ilalim, nakasulat, isang matagumpay na negosyanteng nagbibigay inspirasyon. Sumulyap sa akin si Ana at mabilis na inilipat ang channel. Ay, nakakasawa ang balita tungkol sa mayayaman, mahina niyang sabi. Pinigilan ko ang isang mapait na ngiti. Ang anak na nagbubukas ng bagong restaurant ay siya ring nagsara ng pinto ng kanyang bahay sa harap ko kahapon. Nalipat ang channel sa isang palabas tungkol sa kalusugan. Biglang lumitaw ang mukha ni Marisa sa screen. Nakasuot siya ng puting coat ng doktor. Nagsasalita tungkol sa malinis na pamumuhay. Sa tingin ko, ang lipunan ay dapat maging mas maingat sa regular na check-up, sabi niya. Sa ilalim, nakasulat, Dr. Marisa Reyes, MD, huwarang doktor, pribadong ospital. Muling kumirot ang dibdib ko. Ang anak kong nagsabi sa aking maghanap ng home for the aged ay nagsasalita ngayon sa TV tungkol sa pagmamalasakit. Pinatay ni Ana ang TV. Naging tahimik ang silid. Tanging ang langit-ngit ng electric fan ang naririnig. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, nakatitig ako sa kisame. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salita ni Marisa. Huwag laging umasa sa anak. May sarili rin kaming buhay. Siguro nga totoo, naisip ko, pero hindi ba't kami rin ng kanyang ama ay may sariling buhay noon? At ipinagkaloob namin ang lahat para sa kanila. Ilang araw ang lumipas, dumating muli ang problema sa anyo
ng isang pirasong papel, ang bayarin sa kuryente. Malaki ang halaga para sa isang tulad ni Rico. Kung hindi mababayaran bukas, puputulan na tayo, sabi ni Rico habang binabasa ang nakasulat. Noong mga sandaling iyon, sa kusina, mayroon na lang isang dakot na bigas at ilang itlog. Sa labas, makulimlim ang langit, ibig sabihin, mahihirapan si Rico na makahanap ng trabaho sa construction sa mga susunod na araw. Malamig ang sahig ng bahay. Ang sigawan ng mga kapitbahay ay naririnig mula sa manipis na dingding. Ako na lang ang mag-aayuno, sabi ko, sinusubukang gumaan ang pakiramdam. Matanda na ako, sapat na ang kaunting pagkain. Huwag po ma, mabilis na sagot ni Ana. Paano po kung magkasakit kayo? Nanahimik si Rico, nakatingin sa aming dalawa. Namumula ang kanyang mga mata. Tila kulang sa tulog. Nang araw na iyon, nilagnat si Daniel. Mainit ang kanyang noo at matamlay ang kanyang katawan. Nagpanik si Ana. Mahal, paano kung dalhin natin siya sa health center? Nanginginig niyang tanong. Mura nga sa health center, ngunit kailangan pa rin ng pamasahe. Ana, mahinang sagot ni Rico. Naupo ako sa tabi ng kutson. Hinahaplos ang buhok ni Daniel. Hinawakan ng aking munting apo ang aking kamay. Punasan na lang muna natin siya ng maligamgam na tubig, Ana. Kung lalong tumaas ang lagnat niya mamaya, saka natin dadalhin, sabi ni Rico. Matagal na tinitigan ni Ana ang kanyang asawa. Mahal, hindi ko kayang makitang ganito si Daniel. Puputulan na tayo ng kuryente. Paubos na ang bigas. At may lagnat si Daniel. Kailangan nating gumawa ng paraan. Huminga ng malalim si Rico at tumayo. Binuksan niya ang isang maliit na drawer sa ilalim ng plastik na aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang gasgas na pulang kahon na pelus. Alam ko ang kahong iyon. Ang kahon ng kanilang mga singsing sa kasal. Sa tingin ko, ito na ang panahon, mahina niyang sabi. Mahal! Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig. Simple lang ang mga singsing na iyon. Isang manipis na ginto na binili nila mula sa kanilang ipon bago sila ikasal. Naaalala ko pa ang araw na umuwi sila mula sa tindahan ng alahas. Tumatawa na parang mga bata dahil sa wakas ay makakasal na sila na may sariling singsing. Pasensya ka na, Ana. Nanginginig ang boses ni Rico. Wala na akong ibang maibibigay. Hayaan na nating ang mga singsing na ito ang umalis. Ang mahalaga, makakain, at magamot si Mama at si Daniel. Bibili tayo ulit kapag nakaipon na. Agad na bumuhos ang luha ni Ana. Sinamahan kita mula sa wala, mahal. Hindi ako nagpakasal sa ginto. Nagpakasal ako sa'yo. Pero kung ito na lang ang paraan, sige na. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang pisngi. Basta't magkasama tayo. Nakatulala lang ako. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Parang may sumasakal sa aking lalamunan. Naghanda sila. Hawak ni Ana ang kahon ng singsing. Kinuha ni Rico ang kanyang jacket. Ma, pupunta lang po kami sa sanglaan sa palengke. At bibili na rin ng gamot para kay Daniel, sabi ni Ana. Pakibantayan na lang po si Daniel, ha? Tumango lang ako. Pagkasara ng pinto, tinitigan ko ang aking apong nakahiga. Ang basang tela sa kanyang maliit na noo ay nagsisimula ng uminit. Pinalitan ko ito ng isa pa. Pinipigilan ang mga luhang gustong pumatak. Ilang oras ang lumipas, umuwi sina Rico at Ana na may dalang supot. Sa loob, may bigas, itlog, mantika at gamot. Pagod ang kanilang mga mukha, ngunit may ginhawa. Gusto niyo po bang kumain muna, ma? Tanong ni Ana. Tinitigan ko ang kanilang mga daliri. Wala na. Wala nang singsing. Ang mga singsing ninyo, magkano na benta? Mahina kong tanong. Hindi po gaanong malaki, sagot ni Rico na may maliit na ngiti. Pero sapat na po para sa ilang araw. Sapat na. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Bumuhos ang aking mga luha. Patawarin ninyo ako. Dahil sa akin, umabot kayo sa ganito. Nagmamadaling umupo si Rico sa tabi ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, ma. Hindi po kayo pabigat. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako. Kayo po ang nagtrabaho ng husto para mapag-aral kaming lahat. Ngayon, kami naman po ang mag-aalaga sa inyo. Kahit mahirap, ang mahalaga, magkakasama tayo. Tumango si Ana. Opo, ma. Ang pera, nahahanap.
Ang bahay, nahahanap. Pero iisa lang po ang ina. Huminga ako ng malalim. Sa labas, ang dalawa kong anak ay namumuhay sa malalaking bahay, lumalabas sa telebisyon at pinupuri ng mga tao. Dito, ang bunso kong anak ay ibinenta ang kanilang singsing sa kasal para mapakain ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang tulog na ang lahat, niyakap ko si Daniel na nagsisimula ng bumaba ang lagnat. Sa aking puso, sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng galit, hindi sa buhay, kundi sa iba kong mga anak. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may isang bagay na unti-unting lumalago, isang pagnanais na huwag nang manatiling sunod-sunuran. Kinaumagahan, katatapos ko lang magwalis ng sahig nang may tumawag mula sa labas. Aling Lydia! Aling Lydia! Boses ng isang babae. Lumabas ako para buksan ang pinto. Sa harap ng bahay, nakatayo ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Kayumanggi ang kanyang balat, nakasuot ng lumang damit at pantalon. May dala siyang supot at isang luma at naninilaw na sobre. Ale, natatandaan niyo pa po ba ako? Nag-aalangan niyang tanong. Pinaningkitan ko ang aking mga mata. Naku, pasensya na. Ako po si Sela. Ale, dati po akong tumutulong maglinis sa bahay ninyo noong bukas pa po ang tindahan ni Anhing Mang Oscar. Aling Sela, doon ko lang siya naalala. Ang babaeng dati dumarating linggo-linggo para maglampaso at mamalansya habang nagkukuwento tungkol sa kanyang anak na nagtatrabaho sa pabrika. Aling Sela, ngumiti ako ng mahina. Pasensya na. Hindi na gaanong matalas ang mga mata ko. Tumawa siya ng bahagya, ngunit agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Ale, galing po ako sa dati ninyong bahay. May bago na pong nakatira. Agad na kumabog ang dibdib ko. Ah, may nakatira na pala? Opo, Ale. Tinawag po ako para maglinis. Lilipat na po sila sa susunod na linggo. Kanina po, habang inuurong ko yung aparador na kahoy sa likod na kwarto, nakita ko po ito. Itinaas niya ang sobre. Nakadikit po sa likod ng aparador, parang siniksik. Maalikabok na po. May pangalan po ni Mang Oscar. Iniabot niya ang sobre. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ito. Sa ibabaw, sa sulat kamay na kilalang kilala ko, nakasulat, para kay Lydia, huwag iwawala. Sulat ng aking yumaong asawa, biglang nanuyo ang aking lalamunan. Aling Sela, pwede ko bang buksan ngayon? Siyempre po, Ale, sa inyo po yan. Kaya po ako nagmamadaling pumunta rito. Natakot po ako na baka mawala kung ipapasa ko pa sa iba. Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang makapal na papel na medyo naninilaw na may selyo ng bangko. Isang manager's check. Ang halagang nakasulat ay halos hindi ko mapaniwalaan. Nakasulat, 70,000 milyon pesos. Sa ibabang kaliwang sulok, may maliit na sulat gamit ang bulpen. Ang ipon natin. Kung wala na ako, gamitin mo ito para sa pagtanda mo. Agad na nanginig ang aking mga kamay. Diyos ko po, iyon lang ang lumabas sa aking bibig. Totoo po ba, Ale? Malaki po ba? Tanong ni Aling Sela, sinusubukang sumilip ng may paggalang. 70 milyon. Aling Sela, halos hindi marinig ang boses ko. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Naku po, ganoon kalaki. Kaya pala parang abala noon si Mang Oscar. Akala ko po galing lang sa tindahan. Naalala ko ang aking asawa, ilang buwan bago siya pumanaw, madalas lumabas ng bayan, may kausap tungkol sa mga lupa at mga taga-bangko. Iyon pala, nag-iwan siya ng pera sa ganitong paraan at marahil ay ibibigay sa akin. Ngunit lumala agad ang kanyang sakit. Siguro itinago niya ang sobre sa likod ng aparador para maging ligtas at nakalimutan o hindi na naisabi sa akin. Tinakpan ko ang aking bibig. Bumuhos ang mga luha na hindi ko mapigilan. Ale, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Aling Sela. Ang tagal kong naghirap hanggang sa makuha ng bangko ang bahay. Pero nandito lang pala ang perang ito. Putol-putol kong sabi. Umupo si Aling Sela sa isang plastik na upuan. Kaya po ako dumiretso dito, Ale. Ayokong makita ng iba at angkinin. Tagalinis lang po ako. Pero alam ko po kung ano ang tama. Ang hindi sa akin, hindi ko kukunin.
Tinitigan ko siya. Salamat, Aling Sela. Kung hindi dahil sa iyo, baka naitapon na ang sobrang ito. Huwag po kayong mag-alala, Ale. Yung mga tseke po, may expiration date, di ba? Tanong niya. Ang tanong na iyon ay gumising sa akin. Tiningnan ko ang petsa sa tseke. 10 taon na ang nakalipas. Muling nanikip ang dibdib ko. Baka hindi na ito balido. Kailangan kong pumunta sa bangko. Mabilis kong sabi. Ngayon din. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo ako sa harap ng isa pang empleyado ng bangko. Hindi na ang binatang dati. Mas matanda ang lalaking ito. Nakasalamin. Kaya, natagpuan ninyo po ang tseke na ito sa dati ninyong bahay? Tanong niya matapos basahin. Opo, Ginoo. 10 taon na pong pumanaw ang asawa ko. Ngayon ko lang po nalaman na mayroon nito. Tumango siya ng dahan-dahan. Ayon sa patakaran, ang isang tseke ay nag-expire ilang buwan matapos itong issue. Ngunit ito po ay representasyon lamang ng pondo sa isang espesyal na account sa ilalim ng pangalan ng inyong yumaong asawa. Titingnan ko po sa sistema. Nagsimula siyang mag-type. Pinigil ko ang aking hininga. Para akong naghihintay ng hatol kung mabubuhay o mamamatay. Ilang sandali, mas malapit niyang tiningnan ang screen. Mapalad po kayo, Ginang. Ang account na ito ay isang uri ng time deposit na pansamantalang na-freeze dahil walang nag-claim na tagapagmana. Naroon pa rin po ang pangunahing pondo, kasama ang mga naipong interes, bagamat may mga bayarin sa bangko. Ibig sabihin, naroon pa rin po ang pera? Mahina kong tanong. Sa prinsipyo, opo, Ginang. Ngunit para makuha ang pondo, kailangan ninyong dumaan sa proseso ng pag-claim bilang tagapagmana. Kailangan po natin ng mga dokumento, marriage certificate, death certificate, at birth certificates ng mga anak. Mas magiging madali po kung may kasama kayong abogado. Abogado? Napalunok ako. Ang salitang iyon ay tila napakalaki para sa isang tulad ko. Ngumiti ng bahagya ang empleyado. Nagkataon po na ang abogado na ginamit ng inyong yumaong asawa noon ay kasosyo rin ng aming bangko. Ang pangalan po niya ay Attorney Domingo. Nakita ko po sa talaan na siya ang nag-asikaso ng mga paunang dokumento ng depositong ito. Pwede ko po siyang tawagan kung gusto ninyo. Hindi banyaga sa aking pandinig ang pangalang iyon. Ilang beses na itong nabanggit ng aking asawa. Nakipagkita ako kay Domingo, isang matagal na kaibigan. Tinulungan niya ako sa mga papeles. Noong mga panahong iyon, abala ako sa kusina at hindi ko gaanong naintindihan. Opo, Ginoo. Pakiusap po. Hindi kalayuan ang opisina ni Attorney Domingo. Simple ngunit maayos ang kanyang silid. Puno ng mga estante ng mga folder ang dingding. Isang lalaking nagsisimula ng mamuti ang buhok at may bilog na salamin ang sumalubong sa akin. Ginang Lydia Santos. Tama po ba? Tanong niya habang kinakamayan ako. Ako po si Attorney Domingo. Kaibigan po ako ng inyong asawa, si Anhing Oscar. Di po ba? Tumango ako. Opo, attorney. Madalas pong mabanggit ng asawa ko ang pangalan ninyo. Naupo kami. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagkakakuha sa bahay, ang paninirahan ko ngayon sa isang masikip na inuupahang bahay, at ang sobrang kararating lang. Seryosong nakinig si attorney. Domingo, paminsan-minsay tumatango at humihinga ng malalim. Ang inyong asawa ay nagkuwento nga noon na gusto niyang maghanda ng pondo para sa inyong pagtanda. Mahina niyang sabi. Sabi niya, kung wala na ako, Domingo, tulungan mo ang asawa ko na asikasuhin ang perang ito. Masyado siyang mabait, baka samantalahin. Ngunit pagkatapos noon, nagkasakit siya at biglang nawalan na kami ng komunikasyon. Akala ko, nasabi na niya sa inyo ang tungkol sa pera. Yumuko ako. Hindi po, attorney. Siguro sasabihin niya. Pero bigla siyang nanghina. Huminga ng malalim si Attorney Domingo. Ganyan talaga ang tadhana, pero ang mahalaga ngayon ay ang hinaharap. Ang perang ito ay karapatan ninyo. Pero ang mga anak ko po, attorney, nag-aalangan ako. Kung malaman nila, sina Roman at Marisa, may sarili na silang buhay. Si Rico, siya po ang nag-aalaga sa akin ngayon. Dahil po dyan, kailangan ninyong maging maingat. Sabi niya, ang ganyang kalaking pera ay nakapagpapabago ng tao. Iminumungkahi ko na sa ngayon, huwag muna kayong magsabi kahit kanino.
maliban sa taong lubos ninyong pinagkakatiwalaan. Agad kong naalala ang mukha ni Rico na hawak ang kahon ng kanilang singsing sa kasal. Ang bunso ko po, si Rico. Mabait po siya, attorney. Siya po ang kumupkup sa akin nang tanggihan ako ng iba. Ibinenta pa niya ang singsing nila sa kasal para lang may makain kami. Matagal akong tinitigan ni Attorney Domingo. Kung ganoon, alam ninyo kung sino ang tunay na nagmamahal sa inyo, hindi dahil sa pera. Dahan-dahan akong tumango. Ganito po, Ginang. Aasikasuhin ko po ang lahat ng dokumento. Maaaring tumagal ang proseso. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Tungkol naman sa bayad sa abogado, huwag po kayong mag-alala. Ituring nyo na lang po na tinutupad ko ang isang lumang pangako sa aking kaibigan. Attorney, wala po akong pera. Mabilis kong sabi. Alam ko po, huwag po kayong mag-alala. Kapag nakuha na ang pondo, saka na po natin pag-usapan ang aking serbisyo. At maniwala po kayo, hindi po ako kukuha ng malaki. Sapat na po ang mayroon ako, sabi niya, nakangiti. Paglabas ko sa opisina ni Attorney Domingo, iba ang pakiramdam ng aking mga hakbang. Masikip pa rin siguro ang bahay ni Rico. Nariyan pa rin ang bayarin sa kuryente. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang makuha ang bahay, naramdaman kong hindi ako lubos na walang kapangyarihan. Buong buhay ko, akala ko ang tadhana ay basta na lang darating at ang tungkulin ko ay tanggapin ito. Ngunit ngayon, mayroon akong isang bagay na kailangang protektahan. Hindi lang pera, kundi pati na rin ang aking dignidad. At hindi ko alam kung bakit, sa aking puso, may isang determinasyon na unti-unting lumalakas. Hindi ko nahahayaan ang sinuman, kahit na ang sarili kong mga anak, na gamitin ang aking kabaitan bilang dahilan para saktan ako. Ilang araw matapos kong makipagkita kay Attorney Domingo, ang buhay sa inuupahang bahay ay ganoon pa rin. Nagwawalis ako ng sahig, nagsasaing, at niyayakap si Daniel kapag hindi siya mapakali sa pagtulog. Ang kaibahan lang, sa aking lumang bag, mayroon ng isang tseke para sa 70 milyon na tila napakalaki para sa isang tulad ko. Nang gabing iyon, matapos makatulog sina Ana at Daniel, naupo ako sa sahig kasama si Rico. Mahina ang ilaw mula sa maliit na bombilya. Rico, mahina akong sabi, may sasabihin ako sa iyo. Pero ipangako mo na hindi mo sasabihin kahit kanino muna. Opo, ma. Ano po yon? Inilabas ko ang sobre, binuksan ito, at iniabot sa kanya ang tseke. Matagal niyang tinitigan ang mga numero sa papel, na para bang takot siyang magkamali ng basa. 70 milyon, halos hindi lumabas ang kanyang boses. Oo, sagot ko. Iniwan ito ng papa mo. Ngayon ko lang nahanap sa lumang bahay, sabi ng bangko. Nandyan pa raw ang pera. Tinutulungan ako ni Attorney Domingo na ayusin. Tinitigan ako ni Rico. Kung makuha po yan, ma, makakabili na po kayo ulit ng bahay. Mabubuhay na po tayo ng mas maayos. Hindi na po natin kailangang magsiksikan dito. Oo, sabi ko. Pero ang ganitong kalaking pera, nakakalimot ang tao. Kaya ayokong malaman muna ni Kuya Roman mo at ni Ate Marisa mo. Natatakot ako na baka ang mga numero lang ang makita nila, hindi ako. Sandaling natahimik si Rico. Kaya sa tingin niyo po, mag-aagawan sila? Naalala ko ang pintong isinara, ang tarangkahang ikinandado. Humihingi lang ako ng matutulugan, nahirapan na sila. Rico, paano pa kaya kung malaman nilang may hawak akong 70 milyon? Huminga siya ng malalim. Sige po, ma. Huwag po kayong mag-alala. Nandito po ako para protektahan kayo. Karapatan niyo po ang perang yan. Kapag naayos na po, pag-isipan po natin ng mabuti. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang makuha ang bahay, naramdaman kong hindi ako ganap na hungkag. Ngunit ang bibig ng tao at ang sistema ng bangko ay mas mabilis pa pala kaysa sa aking mga hakbang. Kinaumagahan, ilang araw ang lumipas, habang nagsasampay ako ng damit, narinig ko ang ugong ng sasakyan sa dulo ng eskinita. Nagtakbuhan ang mga bata, nagtuturuan. Bihira ang sasakyang nakakapasok hanggang dito. 2 sasakyan ang huminto. Mula sa isa, bumaba si Roman na nakaayos na damit, kasama si Cynthia. Mula sa isa pa, sina Marisa at ang kanyang asawa, si Joseph. Tila hindi sila komportable sa makipot na lugar.
para silang mga taong naligaw. Lumabas si Ana mula sa kusina. Mahal, parang nandito sina kuya at ate. Bulong niya kay Rico. Lumabas si Rico. Kuya, ate, formal niyang bati. Ito ba ang inuupahan ninyo? Tanong ni Roman. Habang tinitingnan ang mga kupas na dingding at yero na bubong. Kumunot ang noo ni Marisa. Pumasok na lang po kayo, mainit sa labas. Pumasok sila na parang walang paalam. Agad na sumikip ang aming maliit na espasyo. Inalis ko ang mga sampay mula sa mga plastik na upuan. Anong dahilan? At naparito kayong lahat? Tanong ko. Sinusubukang maging kalmado. Walang paligoy-ligoy na nagsalita si Roman. Ma, narinig po namin na inaayos niyo raw ang mana mula kay Papa. Malaking pera raw po. Kumabog ang dibdib ko. Saan ninyo narinig? Si Joseph ang sumagot. Sa bangko po ako nagtatrabaho, ma. Nang may gumalaw sa lumang account, sinuri ko po. Doon ko po nalaman na inaayos ninyo ang isang deposito. Sumingit si Marisa, na parang nagagalit sa isang pasyente. Ang ikinagulat po namin. Ma, bakit po hindi kayo nagsabi sa amin? Bakit po kayo lihim na pumunta sa abogado? Hindi pa ako sigurado sa lahat, sagot ko. Hindi pa malinaw ang proseso. Ayokong paasahin kayo. O sadya pong tinatago ninyo dahil takot kayong hihingi kami ng parte? Malamig na putol ni Roman. Natahimik ako. Ang kanyang mga salita ay tumusok. Kuya, huwag namang ganyan. Sumabat si Rico. Nalilito lang po si Mama. Tiningnan siya ni Roman ng masama. Ikaw ang pinakakahina-hinala dito. Kasama mo si Mama. Kaya ikaw ang unang nakaalam. Madali mo siyang maimpluwensyahan. Kuya, hindi ko po kailanman inutusan si Mama ng kung ano-ano, sagot ni Rico. Kinupkup ko lang po siya dahil tinanggihan ninyo. Hindi siya pinansin ni Roman at humarap muli sa akin. Ma, sa totoo lang po, masyadong malaki ang 70 milyon para kayo lang ang mag-asikaso. Matanda na po kayo. Madaling maloko ng iba. Ang mga abogado, nagtatrabaho lang para kumita. Mas ligtas po kung kami ang hahawak. Ilagay muna po ang pera sa pangalan ko o ni Joseph. Mula roon, bibigyan po namin kayo ng buwanang sustento para akong sinampal. Kaya, allowance na lang ang matatanggap ko? Mahina kong tanong. Samantalang, ito ang perang itinabi ng papa ninyo para sa akin? Nagkibit balikat si Joseph. Para rin po sa kabutihan ninyo iyon. Lalo na sa edad ninyong yan. Madalas nang makalimot, baka po kung ano-ano ang mapirmahan ninyo, maubos lang ang pera. Mabilis na sumingit si Marisa. Sa medikal na aspeto rin po ganoon. Hihina na po ang memorya. Kaya nga po may mga psychiatric evaluation. Kung kailangan, pumunta po tayo sa psychiatrist. Kung idineklara po kayong hindi na may kakayahang magdesisyon, ayon sa batas, kami po ang may karapatang mamahala. Kaya sinasabi ninyong, wala na akong tamang pag-iisip? Uminit ang dibdib ko. Hindi po sa ganoon, ma. Ngumiti ng pilit si Marisa. Para po ito sa proteksyon ninyo. Humakbang si Rico. Proteksyon para kay Mama o proteksyon para sa sarili ninyong mga bulsa? Noong humingi si Mama ng matutuluyan, sinabihan ninyo siyang maghanap ng home for the aged. Ngayon, nang marinig ninyong may 70 milyon, dumating kayo na may 2 sasakyan. Tumigas ang mukha ni Roman. Mag-ingat ka sa pananalita mo, Rico. Hindi rin madali ang buhay namin. Mahal ang pag-aaral ng mga anak namin. Kung ang ganyang kalaking pera ay mapunta sa kamay ng hindi marunong, lahat tayo talo. Ang hindi marunong ay malinaw na tumutukoy sa amin ni Rico. Tiningnan ko sila isa-isa. Noong humingi kayo ng pera para sa kolehiyo, para sa upa, ipinagbili ko ang lahat. Hindi ako nagtanong pabalik. Ngayon, sa isang pagkakataong mayroon ako, bakit kayo nagmamadaling dumating para mamahala? Bumuntong hininga si Marisa. Dahil anak niyo rin po kami. Ayaw po naming maimpluwensyahan kayo ni Rico. Huwag kang magbintang. Tumaas ang boses ni Rico. Kung hindi ko kinupkup si Mama, nasaan siya ngayon? Sa kalsada. Sumikip ang aming espasyo. Si Daniel ay yumakap kay Ana. Naguguluhan ang mga mata. Sa huli, nagsalita si Roman, mahina ngunit matalim. Ganito na lang. Kung magmamatigas pa rin po kayo, mapipilitan kaming gumawa ng ibang hakbang. Pwede po kaming mag-report sa pulis.
Sabihin na sinasamantala kayo ni Rico dahil matanda na kayo at itinutulak kayo na ibigay sa kanya ang lahat ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Kuya, huwag kang magbiro ng ganyan. Hayaan nating ang batas ang humusga. Malamig na sagot ni Roman. Ang banta na iyon ay nanatili sa hangin. Sa isang sandali, parang hihimatayin ako. Umuwi na muna kayo, mahina kong sabi. Pagod ako. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Magsasalita pa sana si Marisa, ngunit hinila siya ni Roman. Sige po, pero huwag po ninyo kaming sisisihin kung ang usapang ito ay umabot sa korte. Umalis sila, iniwan ang amoy ng mamahaling pabango sa aming masikip na silid. Dahan-dahang nawala ang ugong ng kanilang mga sasakyan. Pagkatapos noon, bumagsak ang katahimikan. Naupo ako sa sahig, nakasandal sa dingding, nanginginig ang mga kamay. Ma, basag ang boses ni Rico. Kung talagang i-report nila ako sa pulis, anong laban ko? Tinitigan ko ang bunso kong anak. Pagod ang kanyang mukha, ngunit matapat pa rin ang kanyang mga mata. Sa buong buhay ko, palagi akong nanahimik kapag sinisisi. Sa aking dibdib, may isang bagay na gumalaw, isang halo ng galit at tapang na hindi ko pa naramdaman ng ganito kalakas. Sa aking sarili, sinabi ko, tama na ang pagyurak sa akin. Kung uurong ako ngayon, hindi lang ako ang masisira, kundi pati na rin ang nag-iisang anak na naging tahanan para sa akin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang ugong ng electric fan ay naririnig, ngunit ang aking isip ay puno ng kanilang mga salita. I-report sa pulis. Hindi na may kakayahang magdesisyon. Kami ang may karapatang mamahala. Para bang hindi nila ako ina, kundi isang malaking pitaka na nagkataong nakapagsasalita. Nakatulog si Rico sa sahig, ngunit ilang beses kong napansing nakabukas pa rin ang kanyang mga mata. Niyakap ni Ana si Daniel na mahimbing na. Rico! Bulong ko. Lumingon siya. Hindi pa po tulog, ma? Natatakot ka ba? Tanong ko. Opo, ma. Tapat niyang sagot. Natatakot po ako na baka talagang i-report nila ako. May pera sila. May mga koneksyon. Ano po ang laban ko? Natatakot po akong masira ang pangalan ninyo. Natatakot po akong mapagbintangan. Sandali akong natahimik. Natatakot din ako. Pero ang mas kinakatakutan ko, kung mananahimik lang ako, lalo lang kayong aapihin. Pagod na rin akong sabihing hindi ako makapag-isip dahil lang matanda na. Kaya, ano po ang plano ninyo, ma? Tanong niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Sa puntong ito, para akong nakatayo sa isang sangang daan. Buong buhay ko, natuto akong tanggapin ang lahat ng magkasakit ang asawa ko, nang kunin ang bahay, nang isara ang mga pinto ng aking mga anak. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko na kung mananahimik ako, hindi na ito pagtitiis, kundi pagsuko para yurakan. Bukas, pupunta ulit ako sa opisina ni attorney. Domingo, mahina kong sabi, pero huwag ka nang sumama. Ako na lang mag-isa. Gusto kong tiyakin na maayos ang lahat bago pa gumawa ng kung ano-ano sina Roman at Marisa. Sigurado po ba kayong kaya ninyong mag-isa, ma? Nag-aalangang tanong ni Rico. Tumango ako. Noon, kinaya kong mag-isa sa bangko habang may sakit ang papa mo. Importante rin ito. Kailangan kong kayanin. Kinaumagahan, umalis ako bago pa tumaas ang araw. Naghanda si Ana ng kanin at pritong isda at naglagay ng isang maliit na balot sa aking bag. Para po kung magutom kayo sa daan, sabi niya. Sa hintayan, nag-abang ako ng sasakyan. May kaba, ngunit mayroon ding kakaibang ginhawa. Marahil ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na nagdesisyon ako para sa aking sarili, hindi lang para sa aking mga anak. Mas naging palagay ang pakiramdam ko sa opisina ni Attorney Domingo ngayon. Marahil dahil mas malinaw na ang aking layunin. Ginang Lydia, salubong niya. Sinimulan ko na pong ayusin ang mga dokumento, pero parang mas mabigat ang itsura ninyo kaysa kahapon. Anong nangyari? Ikinuwento ko ang pagdating ni Roman at Marisa, ang kanilang mga akusasyon at ang banta na i-report si Rico. Habang inuulit ko ang kanilang mga salita, ramdam ko pa rin ang sakit. Huminga ng malalim si Attorney Domingo. Inaasahan ko na pong mangyayari yan. Ang ganyang kalaking pera ay madalas maging sanhi ng pagdududa sa magkakapatid, lalo na kung may lamat na ang relasyon. Nalilito po ako, attorney, sabi ko.
Mahal ko po lahat ng anak ko. Pero sa totoo lang, si Rico lang po ang tunay na nag-aalaga sa akin ngayon. Noong kailangan ko ng matutuluyan, tinanggihan ako ng 2. Ngayon, nang malaman nilang may 70 milyon, dumating sila para mamahala. Gusto nilang palabasin na wala na akong tamang pag-iisip para makuha nila ang pera. Tinitigan ako ni Attorney Domingo. Sa tingin po ba ninyo, nasa tamang pag-iisip kayo? Ngumiti ako ng mapait. Kung ang isang magulang na ipinaglalaban ang kanyang karapatan ay tinatawag na makasarili, siguro nga po wala na ako sa tamang pag-iisip. Ngumiti rin siya ng bahagya. Sa paraan po ng inyong pagsasalita at pag-alala sa mga detalye, sigurado po akong malayo kayo sa pagiging wala sa tamang pag-iisip. Pero kung nag-aalala po kayo, may maitutulong po ako. Pwede po tayong kumuha ng isang nakasulat na pahayag mula sa isang neutral na psychiatrist hindi nila kakilala. Susuriin po kayo ng doktor at maglalabas ng sulat na nagsasabing may kakayahan kayong gumawa ng legal na desisyon. Ito po ang magpapatigil sa sinumang magsabi na kayo ay ulyanin na. Pwede po ba yon, attorney? Tanong ko. Opo, sagot niya. At isa pa pong kailangan ninyong pag-isipan ay ang pamamahagi ng yaman. Ang perang ito ay sa inyo, ngunit balang araw, kapag wala na kayo, mapupunta ito sa inyong mga anak. Gustuhin man natin o hindi. Kailangan nating pag-isipan ito ngayon para hindi na maging awayan kapag hindi na kayo makapagsalita. Natahimik ako. Ito ang paksang umiikot sa isip ko nitong mga nakaraang araw. Sa totoo lang po, attorney, mahina kong sabi. Kung mamatay ako ngayon at ang pera ay mapunta kina Roman at Marisa, natatakot po akong baliwalain lang nila ang lahat ng sakripisyo ni Rico. Siguro sasabihin nila, anak din naman kami. Pero noong wala ako, si Rico at ang kanyang pamilya lang ang nasa tabi ko. Kumuha si Attorney Domingo ng isang folder at panulat. Kung ganoon, bumuo po tayo ng isang huling habilin ayon sa inyong kagustuhan. Tinitigan ko ang mesa. Gusto ko po ganito, attorney. Una, gusto kong bumili ng isang simpleng bahay na maayos tirhan. Hindi magarbo, pero may kwarto para sa akin. Isa para kina Rico, Ana at Daniel, para hindi na po kami mag-alala na mapalayas sa inuupahan. Sige po, sabi niya habang nagsusulat. Pangalawa, gusto kong bigyan ng sapat na puhunan si Rico para sa negosyo. Buong buhay niya kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Kung magkaroon siya ng karinderya para sa mga construction worker o isang maliit na hardware, kahit ano na magpapatatag sa kanyang buhay, para hindi na niya kailangang ibenta ang singsing nila kapag may problema. Ngumiti si Attorney Domingo. At pangatlo, gusto kong magtabi ng pondo para sa edukasyon ng aking mga apo, lalo na si Daniel. Kung may matira pa at mga ilangan sina Luna o Vivian, pwedeng gamitin ang perang iyon, pero sa pamamagitan ng isang tapat na tagapamahala, hindi direktang mapupunta sa kanilang mga magulang. Para naman po kina Roman at Marisa? Maingat na tanong ni Attorney Domingo. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko po muna isusulat ang kanilang mga pangalan bilang pangunahing tagapagmana ngayon, sagot ko. Binigyan ko na sila ng maraming pagkakataon. Pinag-aral ko sila, tinulungan kong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ngayon, ang natitira na lang sa akin ay ilang taon ng payapang pamumuhay. Kung magbago man sila at dumating hindi dahil sa pera, ina pa rin nila ako, pero hindi ko na isusuko ang buong buhay ko sa mga kamay ng taong malinaw na itinuring akong pabigat. Tumango si Attorney Domingo. Kaya sa huling habilin, isusulat po natin na ang yaman ay pamamahalaan ayon sa inyong kagustuhan. Ang karamihan ay para masiguro ang inyong kapakanan at ni Rico, at ang matitira ay para sa mga apo at kawanggawa nang walang partikular na bahagi para kina Roman at Marisa sa ngayon. Ganoon na nga po, attorney. Sabi ko, hindi ako naghihiganti, pero ayoko na ring maging biktima. Tinitigan niya ako ng may paggalang na hindi ko natanggap mula sa aking mga anak. Makatuwiran po ang inyong desisyon. Iaayos ko po ang mga dokumento. Babasahin po natin ito ng magkasama at pipirmahan ninyo. Kung ano man ang mangyari, mayroon po tayong matibay na hawak. Bago ako umalis, idinagdag niya, at tungkol po sa banta ng pulis, huwag po kayong mag-alala. Kung gagawin nila iyon, ako po ang unang haharap.
Alam na alam ko po kung sino ang nananamantala sa kuwentong ito. Paglabas ko sa opisina ni Attorney Domingo, huminto ako sandali sa bangketa. Dahan-dahang humihip ang hangin. Naaamoy ko ang mga pritong pagkain mula sa gilid ng kalsada. Bigla, naramdaman kong mas tuwid ang aking pagtayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ni Roman at Marisa pagkatapos nito. Marahil magagalit sila, marahil ipapahiya nila ako. Ngunit ngayon, hindi na ako naglalakad ng walang direksyon. Mayroon na akong sariling desisyon. At sa unang pagkakataon, pinili kong protektahan ang taong nagpoprotekta sa akin. Kung ang buhay man ang gaganti sa ginawa ng isang tao, hayaan na natin. Ang tungkulin ko ngayon ay simple. Siguraduhin na hindi ko na muling isusuko ang aking sarili para yurakan ng kahit sino, kahit pa ng sarili kong mga anak. Dumating ang araw ng pagpupulong sa opisina ng abogado. Simula pa lang ng umaga, kinakabahan na ako. Sumakay kami ni Rico at Ana ng jeep. Si Daniel ay ipinagbilin ko sa kapitbahay. Sa buong biyahe, mahigpit kong hawak ang aking bag na para bang buhay ko ang nasa loob. Mas tensyonado ang pakiramdam sa opisina ni Attorney Domingo ngayon. Sa labas, nakaparada ang dalawang mamahaling sasakyan ni Roman at Joseph. Pagpasok namin, nakaupo na sila sa sala. Si Roman ay nakasuot ng mamahaling damit, katabi si Cynthia na may branded na bag. Si Marisa ay nakauniporme pa, at si Joseph ay walang emosyon ang mukha. Lahat sila ay napalingon nang pumasok ako. "Ma," bati ni Roman. "Dumating din po pala kayo." Lumabas si Attorney Domingo mula sa kanyang opisina. "Mabuti, nandito na ang lahat. Halina kayo sa loob. Pag-usapan natin ito ng maayos." Umupo kami sa paligid ng isang mahabang mesa. Sa harap ko, may mga papeles. Kumakabog ang dibdib ko. Sinimulan ni Attorney Domingo ang usapan. Ipaliwanag ko po muna. Ilang panahon na ang nakalipas. Dumating si Ginang Lydia, sa akin dala ang isang tseke mula sa kanyang yumaong asawa. Matapos suriin, naroon pa rin po ang pondo. Ayon sa batas, ang perang ito ay karapatan ng asawa bilang direktang tagapagmana. Agad na sumingit si Roman. "Hindi po namin tinututulan yan, Attorney. Ang aming tanong ay ang paraan ng pamamahala. Matanda na po si Mama at nag-aalala kaming maimpluwensyahan siya ni Rico." Tumango si Marisa. Madali na rin po siyang makalimot. Minsan, tatawag siya sa akin at paulit-ulit ang kwento. "Ginang Marisa," mahinahong putol ni Attorney Domingo. "Bago po tayo magpatuloy, basahin niyo muna po ito." Inabot niya sa kanila ang isang papel. Ito po ay isang sulat mula sa isang independent na psychiatrist na sinuri si Ginang Lydia noong nakaraang linggo. Ang resulta ay malinaw. Si Ginang Lydia ay may sapat na kakayahang gumawa ng legal na desisyon. Ang kanyang memorya ay angkop sa kanyang edad at walang senyales ng anumang problema sa pag-iisip. Natigilan sina Marisa at Roman. Kaya, patuloy ni Attorney Domingo, hindi na po natin pwedeng gamitin ang dahilan na wala siya sa tamang pag-iisip. Igalang po natin ang kanyang kapasidad. Sumulyap sa akin si Rico. Dahan-dahan akong huminga. Kumuha ng isa pang dokumento si Attorney Domingo. Ngayon, tungkol naman sa pamamahagi. Ayon sa batas, ang pondong ito ay kay Ginang Lydia at gumawa po siya ng isang huling habilin. Babasahin ko po ang nilalaman para maging malinaw sa lahat. Biglang tumahimik ang silid. Una, simula ni Attorney Domingo. Isang bahagi ng pondo ay gagamitin para bumili ng isang simpleng bahay na ipapangalan kay Ginang Lydia at sa kanyang bunsong anak, si Rico Santos. Ang bahay na ito ay para maging kanilang permanenteng tirahan. Naramdaman kong nanigas ang katawan ni Rico sa tabi ko. Sa kabilang dulo ng mesa, tumigas ang mukha ni Roman. "Seryoso po, Ma?" Tinitigan ako ni Roman. "Bibigyan niyo agad ng bahay si Rico?" Napalunok ako. "Ang bahay na iyon ay para rin sa akin, Roman. Para may matirhan ako hanggang sa huli. Si Rico ang nag-aalaga sa akin ngayon. Tama lang na maisama siya." Sumimangot si Roman ngunit nanahimik. Pangalawa, patuloy ni Attorney Domingo. Isang bahagi ay gagamitin bilang puhunan para sa negosyong pamamahalaan ni Rico at ng kanyang asawa.
maaaring karinderya o maliit na hardware. Ang layunin ay para maging matatag ang kanilang kabuhayan at maalagaan si Ginang Lydia sa kanyang pagtanda. Tinakpan ni Ana ang kanyang bibig sa gulat. Agad na pumutol si Marisa. "Attorney, hindi po ito patas. Bakit po lahat ay napupunta kay Rico? Anak din po kami. Kaya nga po makinig muna kayo hanggang matapos," mariing sabi ni Attorney Domingo. Pangatlo, isang bahagi ay ilalaan para sa edukasyon ng mga apo, lalo na si Daniel. Kung mga ilangan sina Luna at Vivian sa hinaharap, pwedeng gamitin ang pondong ito sa pamamagitan ng malinaw na pamamahala, hindi direktang ibibigay sa kanilang mga magulang. Nagkatinginan sina Cynthia at Joseph. Pang-apat, patuloy ni Attorney Domingo, isang bahagi ay ilalaan para sa mga kawanggawa, tulad ng mga home for the aged at ampunan. Ito ay personal na kahilingan ni Ginang Lydia. Nagkrus ng braso si Marisa. At para po sa amin ni Roman, tiningnan ni Attorney Domingo ang papeles. Sa huling habilin, hindi po naglagay si Ginang Lydia ng partikular na bahagi na direktang mapupunta kina Roman at Marisa. Parang nagyelo ang silid. "Ano?" Tumaas ang boses ni Roman. "Ma, ano po ang ibig sabihin nito?" Tinitigan ko ang mesa at pagkatapos ay sila. "Ang ibig kong sabihin, sa pagkakataong ito, pipiliin ko munang protektahan ang sarili ko. Marami na akong naibigay sa inyo. Ipinagbili ng papa ninyo ang lupa para sa pag-aaral ni Roman. Nagpakahirap ako para matulungan si Marisa na maging doktor. Noong bumagsak ako at kailangan ng masisilungan, tinanggihan ninyo ako. Si Rico ang nagbukas ng pinto. Kaya kung mayroon man ako ngayon, tama lang na siguraduhin ko muna ang kapakanan namin ni Rico." Tumawa ng mapakla si Marisa. "Kaya, lahat ng sakripisyo namin, wala lang. Nagpapadala rin po kami ng pera. Dumadalaw. May dalang prutas." Umiling ako. Ang panandaliang pagdalaw at pagdadala ng prutas ay hindi katumbas ng pagpapatuloy sa akin sa isang masikip na bahay at pagbebenta ng singsing sa kasal para lang makakain tayo. Tumingin ng masama si Roman kay Rico. "Masaya ka na ngayon? Nagtagumpay ka, ano? Nakuha mo ang loob ni Mama," sumagot si Rico. "Hindi ko po kailanman hiniling kay Mama na pumili. Hindi ko lang po isinara ang pinto noong wala siyang matuluyan. Iyon lang." Sumingit si Attorney Domingo. "Nandito po ako hindi para husgahan ang inyong pamilya, kundi para tiyakin na protektado ang karapatan ng aking kliyente. Ayon sa batas, ito ay legal. Ayon sa moral, sa tingin ko, may malinaw na dahilan si Ginang Lydia. Hindi pa tapos ang tensyon." Sa gitna nito, paulit-ulit na tumunog ang telepono ni Roman. Sinagot niya ito ng may inis. "Hello? May inaasikaso akong pampamilya." Tila importante ang nasa kabilang linya. Dahan-dahang namutla ang mukha ni Roman. "Ano? Ang pangunahing investor? Umalis na? Bakit? Anong report ang lumabas?" "Teka, mali ito." Naputol ang tawag. Mahigpit niyang hinawakan ang telepono. "May problema sa kumpanya. May kinukwestiyon sa aming financial reports." Pinapatigil muna ng investor ang proyekto. Hindi pa humuhupa ang sitwasyon. Tumunog naman ang telepono ni Joseph. Sumagot siya, nakinig, at naging tensyonado. "Opo, sir. Naiintindihan ko po. Internal investigation." "Opo, makikipagtulungan po ako." Pagkababa ng tawag, tiningnan niya si Marisa. Iniimbestigahan ng bangko ang mga kahina-hinalang transaksyon, kasama na ang pakikipagsosyo sa kumpanya ng gamot na inirekomenda mo. Nanigas si Marisa. Muling tumahimik ang silid. Sa aking kalooban, parang may gumagalaw. Dahan-dahang humihila pababa. Huminga ng malalim si Attorney Domingo. "Hindi po ako makikialam sa inyong mga trabaho. Ngunit sisiguraduhin ko po ang isang bagay. Ang pera ni Ginang Lydia ay ligtas. Hindi ito gagamitin para takpan ang anumang butas sa negosyo o problema sa batas ng kahit sino." Tiningnan ako ni Roman, may halo ng galit at takot. "Kaya, pinipili niyo po talagang iwan kami sa gitna ng problema?" Umiling ako. "Ang mga problemang kinakaharap ninyo ngayon ay hindi ko gawa. Bunga iyan ng sarili ninyong mga desisyon. Hindi ko na kayang isakripisyo ang natitirang buhay ko para takpan ang lahat ng iyan." Sa unang pagkakataon, nasabi ko ang mga salitang iyon ng mahinahon, may kirot, ngunit mayroon ding ginhawa.
Ano man ang mangyari pagkatapos ng araw na ito, alam kong hindi na ako mananahimik habang niyuyurakan. At marahil, ipinapakita na ng buhay sa aking mga anak na hindi lahat ng kanilang binabalewala ay mananatiling tahimik sa isang sulok, naghihintay ng tira-tira. 1 taon matapos ang araw na iyon sa opisina ng abogado, ang buhay ko ay parang isang bagong kabanata. Ang aming bahay ngayon ay nasa dulo ng isang mas malawak na eskinita. Hindi magarbo, ngunit matibay ang mga pader at hindi tumutulo ang bubong. May 2 kwarto, isang maliit na sala, at sapat na kusina. Sa terasa, may isang mahabang upuang kahoy. Sa tabi nito, may mga tanim na sili sa paso na inaalagaan ni Ana. Natutulog ako sa sarili kong kwarto na may maayos na kutson. Tuwing umaga, kailangan ko ng ilang segundo para mapagtanto na hindi na ako nasa masikip na inuupahan, hindi na sa bahay na kukunin ng bangko at hindi na sa bangketa. Sa tapat ng bahay, may isang maliit na karinderya. Nakasulat sa isang tabla, "Karinderya ni Rico, lutong bahay." Simple lang ang mga pagkain, gulay, isda, itlog, at iba pa. Ngunit paborito ito ng mga construction worker at super. Minsan, nakikiupo ako doon, nagbabalat ng bawang habang nakikipagkwentuhan sa mga customer. Si Daniel, may ama ng negosyante ngayon. Biro ko isang umaga. Tumawa si Rico. "Malayo pa po, ma. Pero at least, hindi na tayo napuputulan ng kuryente." Isang hapon, habang nagwawalis ako, narinig ko ang TV mula sa loob. Tinawag ako ni Ana. "Ma, tingnan niyo po ito." Pumasok ako. Sa screen, nakasulat, "Kilalang doktor, sangkot sa iskandalo sa kalusugan." Sa ilalim, ang litrato ni Marisa na naka-orange na damit ng preso, nakaposas. Pinagkakaguluhan siya ng mga reporter. Si Dr. Marisa Reyes ay hinihinalang tumanggap ng suhol mula sa isang kumpanya ng gamot, nagtaas ng bayarin ng mga pasyente, at minanipula ang mga medical records, paliwanag ng tagapagbalita. Natigilan ako, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa lungkot na makita ang anak na pinakain ko ng gatas nang may hirap ay nasa TV ngayon bilang isang suspek. Yumuko si Marisa sa screen. Ang ospital kung saan siya nagtatrabaho ay opisyal na siyang sinibak. Iniimbestigahan din ng bangko ang daloy ng pera na may kaugnayan sa kanyang asawa. Pinatay ni Ana ang TV. "Pasensya na po, ma. Kung ayaw niyong makita, ilipat po natin." Huminga ako ng malalim. "Hayaan mo na, Ana." Mulat sa pool, sinabi ko na ang buhay ang gaganti, hindi ako. Binabayaran na nila ngayon ang kanilang mga ginawa. Ilang linggo matapos iyon, naramdaman ko ang pagdating ng isa pang karma. Umuwi ako mula sa health center. Sa gilid ng isang malaking kalsada, malapit sa ilaw trapiko, nakita ko ang isang grupo ng mga taong nagbebenta ng tissue at mineral water. Sa gitna nila, may isang lalaking hindi maayos ang buhok, kupas ang damit, at may itim na supot sa tabi. Noong una, sumulyap lang ako. Ngunit habang papalapit, parang huminto ang puso ko. Si Roman iyon. Nakaupo siya, nakayuko, hawak ang isang bote ng inumin. Ang mukhang dati nasa billboard ay kulubot na at pagod. Dahan-dahan akong huminto. Si Rico, nakasama ko, ay napatingin din. "Si Kuya," bulong niya. Biglang nagdugtong-dugtong sa isip ko ang mga balitang naririnig ko lang dati. Bumagsak ang proyekto, umalis ang mga investor, problema sa pera, at nagsara ang mga restaurant. Iniwan siya ni Cynthia, dinala ang mga bata. Ang kanilang magarang bahay ay kinuha rin ng bangko. Bumagsak si Roman hanggang sa mapunta dito. Nakatayo ako ilang hakbang mula sa kanya. Hindi pa niya ako nakikita. Nang tawagin ko ang kanyang pangalan, lumingon siya. "Roman." Nanlaki ang kanyang mga mata, tumigas ang mukha, at pagkatapos ay bumigay. "Ma." Halos hindi marinig ang kanyang boses. Sa isang iglap, nakita ko ang imahe ng isang batang tumatakbo sa aming bakuran, may hawak na saranggola. Pagkatapos, ang imahe ng lalaking nagsara ng pinto sa mismong harapan ko. Susubukan sana niyang tumayo, ngunit nanghina siya. Inalalayan siya ni Rico. "Kuya, dahan-dahan," sabi ni Rico. Yumuko si Roman. Pumatak ang kanyang mga luha sa semento. "Bumagsak po ako, ma. Ubus lahat. Nawala ang mga kaibigan, trabaho, bahay.
Iniwan ako ni Cynthia. Ayaw akong makita ni Kevin. Si Luna, hindi ko alam kung nasaan. Ako po, nanginginig ang kanyang boses. Ako po ngayon ay tulad ninyo noon. Nakaupo sa gilid ng kalsada. Dati, isinara ko ang pinto dahil nahihiya ako sa sasabihin ng iba. Ngayon, ako na po ang pinagtitinginan ng mga tao. Ang kanyang mga salita ay sumugat sa aking puso. May isang bahagi sa akin na nagsasabing, nararapat lang yan. Ngunit mayroon ding isang bahagi na nakikita lamang ang sariling anak na nagdurusa. Umupo ako sa tabi niya. Mula sa aking bag, kinuha ko ang isang balot na dala ko. Kanin at simpleng ulam. Heto, iniabot ko sa kanya. Kumain ka muna. Tinanggap niya ito na nanginginig ang mga kamay. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng anuman mula sa inyo. Kung karapat-dapat o hindi, Diyos na ang bahala, sagot ko. Hindi ko lang kayang makita kang nagugutom. Binuksan niya ang balot at kumain ng dahan-dahan. Ma, sabi niya, hindi po ako humihingi ng tawad ngayon. Gusto ko lang pong sabihin, noong tumayo kayo sa harap ng bahay ko, isinara ko ang pinto dahil sa hiya. Hiya sa mga kapitbahay, sa mga bisita, at dahil pakiramdam ko, sinisira ninyo ang pangalan ko. Iyon pala, ang pinaka nakakahiya ay hindi ang magkaroon ng isang mahirap na ina. Ang pinaka nakakahiya ay ang magkaroon ng ganoon kababaw na puso para sa taong pinaka nagmamahal sa iyo. Muli siyang umiyak. Yumuko si Rico. Humugot ako ng malalim na hininga. Ina ninyo akong tatlo. Nagalit ako. Nasaktan. Pero ayoko ring makita kayong nawawasak. Ang hindi ko lang magawa ay ibigay ang lahat ng mayroon ako para takpan ang mga butas na ginawa ninyo. Noong mayroon kayo, iba ang pinili ninyo. Ngayon, matanda na ako. Karapatan ko nang magpahinga. Tumango si Roman. Naiintindihan ko po, Ma. Hindi po ako hihingi ng kahit isang kusing. Nagpapasalamat lang po ako na kinausap pa ninyo ako. Sapat na po iyon. Tumayo ako. Kung kailangan mo ng pagkain, pumunta ka sa karinderya ni Rico. Hindi araw-araw, pero kung talagang nagugutom ka, sabihin mo lang, sabihin mong anak kita. Tiningnan ako ni Roman, gulat. Pero tungkol sa pagtira sa bahay, tungkol sa pera, tapos na iyon. Hindi mo na iyon problema ngayon. Ayusin mo muna ang sarili mong buhay. Yumuko siya, ngunit may kaunting liwanag sa kanyang mga mata. Hindi pag-asa na yumaman muli, kundi pag-asa na mayroon pang isang tao sa mundo na hindi siya lubusang itinakwil. Nagpaalam kami. Habang papalayo, tahimik na naglalakad si Rico sa tabi ko. Ma, hindi po ba kayo nagsisisi? Tanong niya. Na pinakain niyo si Kuya Roman kanina. Umiling ako. Kung sinuklian ko siya ng kalupitan, ano ang ipinagkaiba ko sa kanya noon? Ang buhay na ang naniningil sa kanya. Pero hindi ko na rin isusuko ang lahat para sa kanya. Nang hapong iyon, naupo ako sa terasa. Umuwi si Daniel mula sa eskwela. Lola, mataas po ang nakuha ko ngayon. Sabi niya, ipinapakita ang kanyang libro. Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang ulo. Sa loob, naghahanda ng tsaa si Ana. Isinara ni Rico ang karinderya para magpahinga. Sa TV, lumabas sandali ang balita tungkol kay Marisa at napalitan din ng ibang palabas. Patuloy ang buhay. Tumingin ako sa langit na namumula na. Sa aking puso, kinausap ko ang aking yumaong asawa. Mahal, ang perang ipinagkatiwala mo ay ginamit ko ng tama, hindi para ipagyabang, kundi para magkaroon ng tahanan, para alagaan ang anak na tunay na nag-alaga sa akin, para sa mga apong gustong mag-aral, at kaunti para sa mga taong kapareho ko ng sinapit. Ang sakit ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala, ngunit hindi na nito kinokontrol ang aking paghinga. May mga peklat, ngunit mayroon ding ginhawa. Pinalayas ako, natulog sa bangketa, at binigyan ng 500 piso na parang pulubi. Ngayon, nakaupo ako sa terasa ng sarili kong bahay, napapaligiran ng mga taong hindi perpekto ngunit tapat. Hindi laging patas ang buhay, ngunit sa huli, aanihin ng bawat isa ang kanilang itinanim. Ang tungkulin ko ngayon ay hindi na habulin ang pagmamahal na ayaw nang bumalik. Simple na lang ang aking tungkulin.
alagaan ang aking sarili, ang maliit na tahanang ito, at ituro sa aking apo na ang mga magulang ay hindi pabigat, kundi isang biyayang dapat igalang. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na muling magsasara ang pinto ng aking bahay para sa mga taong darating na may tapat na puso. Kasama na marahil, balang araw, ang aking mga anak na naligaw at sa wakas ay tunay ng gustong umuwi. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin hanggang sa dulo ng aking kwento. Ang buhay ay isang mahabang paglalakbay, puno ng mga pagsubok, sakit, at mga aral na humuhubog sa ating pagkatao. Sana ay may napulot kayong mahalagang aral mula sa aking mga pinagdaanan. Nasaan man kayo sa mundo ngayon, nais kong malaman, taga saan po kayo nanonood? Ano po ang inyong ginagawa habang pinakikinggan ang aking salaysay? At higit sa lahat, ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Matapos marinig ang lahat, mangyaring ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba ang inyong mga saloobin. Binabasa ko ang bawat isa at lubos kong pinapahalagahan ang inyong mga pananaw. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nais ninyo pang makarinig ng mga katulad na salaysay na puno ng aral, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong simpleng pagpindot ay malaking tulong upang maabot pa ng ating mga kwento ang mas maraming tao na maaaring nangangailangan din ng inspirasyon. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala. Mahalin at pahalagahan natin ang ating mga magulang habang sila'y kapiling pa natin. Paalam.